Naglabas ho kasi ang Supreme Court. Ito yung ano nila. Basahin natin to, basahin natin. Dito sila na ano eh. Oo. Ito. Naglabas kasi ang GMA, TV5 at malalaking mainstream media, mga kababayan, sa kanilang mga FB page sa Facebook. Basahin natin itong pinost ng News 5, mga kababayan. Forthwith sa impeachment, nilinaw ng Supreme Court. Ito na. Siguro nung nabasa agad to ng mga DDS. Talaga kayo? Talagang ano kayo? Talagang putik. Kaya kayo nababansag ang bobo eh. Bobo, tanga, makikitid ang utak. Forthwith sa impeachment, nilinaw ng SC, Supreme Court. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para obligahin ang Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ano pagkakaintindi niya doon? Kasi may nag-file ho sa Supreme Court. Ito pinafile niya. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para obligahin. Para obligahin daw, para obligahin ng Senado. Obligahin ng Senado. Kumbaga, halimbawa ako yung nag-file sa Supreme Court. Kasi kahit sino pwede kasi ano ito eh. Kumbaga sa ano eh, kumbaga parang ano to, public crime. Kumbaga itong kasong ito, ang mga sangkot dito, mga opisyal ng gobyerno. So, pwede kang magreklamo, pwede kang mag-file. Kung halimbawa gusto mong i-impeach halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos, pwede kang magpunta doon. Siguraduhin mong may dala ang ebidensyang totoo kasi pagka wala, mukha kang tanga. Di ba? Halimbawa, nag-file ako sa Supreme Court. Ang pinafile, intindi nyo didisit Ako naman yung minsan yung best kong paliwanag tinotodo ko para maintindihan ninyo Kaso nga lang, kailangan buksan nyo yung utak at isipan ninyo. Utak, mata, isip, puso nyo lahat. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para obligahin ang Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ibinasura. Halimbawa ako yung nag-file ng petisyon. Supreme Court, obligahin mo nga yung Senado. Obligahin mo nga yung Senado na i-impeach agad si VP Inday Sara Duterte. Maging hukom agad sila doon. Binasura yun ng Supreme Court. So ano pagkakaintindi niya doon? Ano pagkakaintindi niyo doon? Wala na magiging trial? Ay, tanga. Ang ibig sabihin lang doon, kung ako yung nag-file ng petition na gano'n na kumbinsihin mo ang Senado na i-impeach agad si VP Inday Sara Duterte, yun yung binasura. Bakit binasura? Ayon sa Korte Suprema, maayos na umaksyon ang Senado sa impeachment complaint ng bise. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ibasura, hindi na kinakailangan utusan pa ang Senado. Hindi na kailangan, ba't magpipetisyon ka pa, Chris Ulo, na utusan namin ng Senado? Hindi na kailangan. Bakit ka kailanganin pa? Do it! Ito i-ano na natin to para dito na natin pakinggan na natin itong mainstream media na mismo magpaliwanag kung ano ibig sabihin nito. Pakinggan nyo, Pakinggan nyo. Nakasaad sa saligang batas, Prema, ang inihaing petisyon. Binasura, pakinggan nyo, Prema, ang inihaing petisyon para obligahin ang Senado na agarang mag-convene bilang impeachment court noong isang taon para litisin ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Rodil Celameda,
Iginiit ng Korte Suprema na hindi tamang remedyo ang petition for mandamus na inihain ni Catalino Aldea Generillo Jr. Yun yung nagpetisyon. Hindi nila maaaring pakialaman ng hudikatura ang mga aksyon ng Senado sa loob ng saklaw ng kapangyarihan nito, maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion. Sa kabila nito, inaksyonan pa rin ng Korte Suprema ang petisyon at inalam kung may paglabag upang aabuso sa kapangyarihan ang Senado nang hindi ito agad nag-convene bilang impeachment court habang naka-session break. Ayon sa Korte Suprema, kumilos ang Senado sa loob ng makaswirang panahon at iginiit na walang tiyak na time frame para sa Senado upang simulan ang paglilitis, hindi gaya ng sa Kamara na may itinakdang bilang ng 7 days para aksyonan ang impeachment. Tinalakay din ang mga nakasaad sa saligang batas. Ano ibig sabihin doon ng Supreme Court? Ano ibig sabihin doon ng Supreme Court? Ang ibig sabihin ng Supreme Court ay walang nakikita ang Supreme Court para pakialaman nilang Senado. Bahala na ang Senado kung forthwith agad ni Tito Sen o i-delay or magse-set ng tamang petsa katulad ng House of Representatives. Alam niyo yung House of Representatives, 'di ba, nag-set ng frame ng date. Ang unang impeachment May 22. Sumunod April. Pwede raw gawin ng Senate 'yan. Pero pwede rin daw i-forthwith na agad-agaran. Pwede raw araw-araw. Gusto niyo araw-arawin niyo na. 'Di ba si Tito Sen nagse-set ng date? Kasi nga halimbawa MWF, kahit hindi na 'yan. Kung kahit mag-set si Tito Sen ng MWF, pag gusto pa rin ni Tito Sen ng Tuesday, Thursday, bahala na kayo sa buhay ninyo. Ang importante diyan, walang nilalabag na batas ang Senado na kay Tito Sen. So anong kinakatuwa nyo? Anong kinakatuwa nyo mga DDC? Tuloy na tuloy yan. Ang importante, walang nilalabag na batas. Ayon naman sa Supreme Court, ginawa ng Senado ang tama. Wala mga violation lahat. Kaya ito, diretso ito sa Senado, mga kababayan. Hindi ko alam anong mga kino-comment nila sa baba. Sa ABS-CBN. Sa totoo lang, mga kababayan, siguro itong Supreme Court, nakahalata na itong mga DDC tanga. Nakahalata siguro itong Supreme Court. Bakit? Pag tinignan niyo yung FB page ng Supreme Court, ayan Supreme Court Philippines, PH, ayan. Pag tinignan nyo, ito yung unang post nila about dyan. Teka, asa na? Asa na ba ito? Ayan. Una pinost nila, mga kababayan, ayan. English. Yan din yung binalita ng mga mainstream media. Yan yung hindi naintindihan ho ng mga DD. Mahaba eh. Ngayon siguro, nakahalata ito sa Supreme Court, siguro, bakit kaya ganito pagkakaintindi ng mga DD? Parang mga tanga. Ngayon lang ho, mga kababayan, ayan, ano ginawa? Ano ginawa ng Supreme Court ngayon? Ngayon lamang, ano ginawa? Dahil nag-post ng Tagalog. Ang haba lang nag-post ng Tagalog, tapos sobrang lalim ho ng mga Tagalog. Ang haba nag-post ng Tagalog. Para siguro maintindihan itong mga tangang ito. Nakarinig lang ho sila ng word na basura. Butik nagpanik na, kanya-kanyang keyboard warrior. Mga ungas tal. Alam niyo, hindi kayo pwede sa ibang bansa, makukulong kayo. Sa bagay, presto, may nakulong ang mga DD sa mga nasa ibang bansa, mga nakukulong kasi mga pasaway, Hindi kayo pwede sa ibang bansa Kasi wala kayo naiintindihan.
Putik siguro sa kalsada ito pag nakalagay no jaywalking. Gagawin niya, tatawid pa rin kasi may nakalagay na walking. Talaga kayo, didisit. Kaya kayo napipintas ang bobo, tanga, maikitid ang utak sa mga pinaggagawa nyo. Tingnan mo itong si William Cruz. Sa Qatar daw, may nag-rally. Kaya nakulong, kita nyo. Bago kayo magpunta dyan sa Qatar, di ba merong mga binibriefing dito sa ABCBN tuloy. Di ba may mga binibriefing dito sa Pilipinas? Kung ano ang mga bawal dyan, kung ano ang mga dapat gawin dyan, na hindi dapat gawin. Di ba? Ginagawa yan, Prestre. Pinapaliwanag sa inyo yan kung ano batas dyan sa pupuntahan yung bansa eh. Di ba? Ba't ginawa nyo? Pag kayo nag-rally, kahit alam nyo bawal. Di ibig sabihin, bobo nga kayo. Tanga-tanga itong mga ito. Matutuwa sa balita, hindi nila naiintindihan. Ngayon to mga kababayan. Naku, grabe to. Teka lang ha. Kasi ngayong araw ho na ito, actually meron ding mga may mga nagsalita rin na sila, hindi naman kontra, pero gusto nila makaisang hearing pa. Kasi maraming majority na tama na tigil na tong hearing. Dali na sa Senado. Kasi nga, ano pa pag-uusapan ang tibay na ng ebidensya. Tapos yung iniimbestigahan si VP Inday Sara Duterte, hindi naman nagpupunta. May ibang pinuntahang event ngayon. Intindihin niyo na lang, ini-enjoy niyo na lang yung mga nalalabi niya. Ini-enjoy na lang ang mga nalalabi. Sabagay, sabi siguro sa isip-isip ni VP Inday Sara Duterte. Bakit pa ako pupunta dyan? Ganun din naman, maalis din naman ako sa pwesto. Di enjoy ko na lang itong oras ko. Bakit ako pupunta dyan? Kahit naman ako, alam ko naman mai-impeach naman din talaga ako eh. Anong gagawin ko dyan? Isipin mo, anong gagawin ko dyan? Pupunta ako dyan, uupo ako. Wala rin naman ako may pipresentang mga dokumento para patunayang inosente ko. Ano pag gagawin ko? Diba, ano pa pag gagawin? Parangkahan. Kahit ako baka di na ako magpunta. Sa totoo lang kahit ako baka hindi na ako magpunta, baka ang gawin ko na lang, hintayin ko na lang din ma-convict ako ng Senado. Ganun din eh. Magpunta ako, hindi ako magpunta, talagang mai-impeach ako dahil kahon na kahon eh. Enjoy ko na lang yung aking life. Kahit sino. Punta ka pa doon? Di na rin ako pupunta. Enjoy ko na lang yung aking mga oras na nalalabi. Baka prangkahin pa kayo ni VP Inday Sara Duterte. Bakit? Masama ba mag-enjoy? Bago maalis sa pwesto, bago makonvict, bago makulong. Kaya lumagay sa katayuan ko. Kahit naman sino, di enjoy din. Parehas lang eh. Ito mga kababayan, pakinggan natin to ha. Ito, basahin muna natin to mga kababayan para nagdesisyon ng House Committee on Justice na mayroong probable cause sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong huling araw, pagdinig ng April 29. Ito na nga yung huling pagdinig. So ano yung mangyayari sa May 4? Baka ito na yung magbubutuhan yung House of Representatives. Yung magbubutuhan, isipin mo, ilan yung bumoto ngayon hindi pa kasama yung mga ibang taga-House. Mga taga-Committee on Justice lang, ilan yung 50, ilan ba? Ilan ba yung, 50 mahigit, di ba? Tama ba, press 4? 50 mahigit eh. Pakinggan niya natin si Luistro. Doon pa lang yan Committee on Justice pa lang yan, 50 mahigit na. 54 daw, sabi ni Jocelyn. Paano pa kaya doon sa House of Representatives? Ando doon yung mga tunay na kakampi. Naku po, naloko na, VP Inday Sara Duterte. Sinabi ko na siya, di ba dati pinayuhan na kita?
Kinuha na kita bilang parang nakakabatang kapatid. Di ba naalala mo yung payo ko sa'yo, Ma'am BP Inday Sara Duterte? Ha? Ano sinabi ko sa'yo? Time to stop. Ha? Wala na eh, sukol na eh. Kahon na eh. Ano pang gagawin? Ano pang gagawin mo? Wala na. Kailangan mo nang harapin yan, ma'am. Maisog ka, di ba? Ang lupit ng mga maisog rally nila Basti Duterte. Ang kailangan namin, accountability, transparency. Maisog kami. Saka makakita ng accountability, transparency, hindi humaharap? Ito ba yung accountability nyo? Ito ba yung ibig sabihin ng transparency ninyo? Hindi humaharap yung kamag-anak nyo? Sabagay, di na rin ako magtataka mga kababayan kung ba't hindi sumasagot si VP Inday Sara Duterte. Press 4. Hanggang ngayon nga, walang explanation. Doon sa sinikreto niya, tinago niya sa taong bayan na merong 1.5 milyong piraso na laptop na nakatago sa bodega na minsan hindi niya in-announce sa taong bayan. Hindi niya walang naging transparency doon. Hindi niya in-report. Anong plano niyo doon? Nagkaroon ka ba ng paliwanag doon kahit na kailan, kahit katiting? Wala. May mas paliwanag ka pa nga sa mga kaso ni Kibuloy. Nag-explain ka ba ron kung bakit sinikreto mo? At bakit hindi nyo pinamamahagi? Anong plano nyo doon? Bakit nyo tinambak? Ginastusan ng gobyerno yung galing sa buwis ng taong bayan. Bakit hindi nyo ipinamahagi? Sa iba't ibang eskwelahan. Isipin mo, 1.5 milyong piraso ng laptop, mga kababayan. Minsan hindi siya nag-explain doon. Dito pa. Dito pa tayo aasa na magkakaroon to ng explanation. Doon lang sa laptop, walang sinabi. Dito pa, na kung saan katapusan mo na. The end is near for you, BP Sara Duterte. BP Sara Shimerman Duterte Carpio. Kabisado ko yung pangalan, parang ex-girlfriend ko, no? Pakinggan natin si Congresswoman Luistro, mga kababayan. Members, the chair directs the COMSEC to send notice to complainant and the respondent vice president for our hearing on May 4, 2026. If there are no other matters to discuss, the chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair. The Honorable Percy Sendanya. Madam Chair, I move to suspend. There is a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Adjourn. Why? Members. Nako, kailangan mag-celebrate din kami mga vlogger na ito, mga kababayan. Celebrate tayo! Press 5, press 5! Celebration! People make a change! Come on, we got a celebration! Witis pa yan, ha? Sarnasar na didisit. Ibig sabihin, sa May 4, ito yung butuhan dun sa, anong tawag dun sa hall nila? Yung parang sa Senado, yung Senate Gallery. Anong tawag nila dun sa House, yung sa gitna? Di ba sa Senado, yung gitna, Senate Gallery. Anong tawag doon sa gitna ng House? Ano bang nasa dulo ng dila ko eh? Plenary session. Ayan, plenary session, mga kababayan. Magkakaroon na ng butuhan doon. Siyempre, may mga magsasalita-salita doon, may mag-privilege speech muna ron. Kumbaga,
magkakaroon pa ng konting debate yan, sigurado yan. Sigurado magkakaroon pa ng konting debate dyan. May mga tatayo-tayo pa dyan na, so, yan ganyan. Hindi kailangan ng ano yan. Hindi kailangan ng tamban yan. Hindi nakakain yan. Oo. Puro ganunan niya. Medyo may debate-debating konti yan. Pero sa huli, forthwith pa rin. Alam na namin, napanood na namin yan. Kahit anong debate nyo yan, mapupunta sa Senado yan. Yeah? Siyempre, House. Siyempre, kailangan ko, debate kayong konti, di ba? Parang hindi na masyadong obvious naman. Siyempre, di ba, Congressman Luis, so kailangan may konti-konting debate, konti-konting kuro-kuro ba? Medyo talo-talong konti. Di ba? Hindi na masyadong obvious pagkagin. Mga kababayan, konting kembot na lang. Makakamit natin, mga kababayan, yung mga ginagawa nilang lapastangan, pambabastos, paninira, pambabalahura, mga ginagawa nilang kung ano-ano kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Wala kang gawa.